Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Lalo pang lumakas habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility ang ating binabantayang bagyo. Mula sa pagiging isang tropical storm na sa ngayon ay nasa severe tropical storm category na ito. Inaasahan nga itong may pangalang bagyo na Tropical STS Nepartak. Yan po ay kaninang alas 4 ng umaga. Huli po yung namataan sa layo nga 1,460 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin pumapalo sa 105 kilometers per hour at pagbugsong 135 kilometers per hour. Inaasahan natin na kikilos itong nasabing bagyo, yan po ay sa direksyon northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ang bilis, ayon kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, ngayong araw ay posible na itong pumasok dito sa ating boundary. Gayunman inaasahan natin nagigilid lamang itong bagyo at posibleng hindi na tumama sa alinmang bahagi nitong ating bansa, pero magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan na siya naman nating dapat paghandaan. At dahil nga nagbabadyang pumasok itong ikalawang bagyo ng taong 2016, nagpapalakas naman ito sa hanging habagat at ngayon ay dominante partikular na dito sa may bahagi nitong Southern Luzon. Sakop din dyan itong buong Visayas hanggang dito sa may buong Mindanao. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin yung mga maulap na kalangitan na may kasama po yung mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito yan sa mga lugar, partikular po yan itong bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas hanggang dito sa may probinsya ng Quezon. Ganyan din itong posibleng maranasan. Dito po yan sa may bahagi nitong Mindoro provinces. Hanggang dito po yan sa may bahagi ng Marinduque, pati na rin dito sa may Romblon at sa may Palawan. Ayon pa sa Pag-asa, same weather condition itong dapat paghandaan ng ating mga kababayan na naandito sa may bahagi nitong Western Visayas, pati na rin dito sa may bahagi nitong Davao Region at sa mga probinsya nitong Bataan at Zambales. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong ating bansa, inaasahan natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na panahon itong iiral, pero posible pa rin itong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Samantala, isa ka ba nais sa mga nais makapunta sa Maldives pero kapos sa budget? Aba, hindi mo na nga kailangang gumastos ng ganoon kalaki dahil isang resort sa Busuanga, Palawan ang ka-look-alike ng Maldives. Tampok sa 5-star deluxe resort ang makapigil hiningang ganda ng isla, malinaw na tubig at untouched marine life. May 81 villas din sa nasabing resort na may kanya-kanyang jacuzzi, dining sets, fitness center, library, kids room at spa center. Feeling VIP ka din dahil pwede kang pumunta doon lula ng isang private seaplane. O diba, Maldives na Maldives ang experience, pero ang maganda rito ay nakapagtangkilik pa tayo ng ating mga sariling likas na yaman dito sa Pilipinas. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.